Hello mga kamarites! At dahil marami nga kami naaning saging saba sa bukid, halika samahan niyo akong gumawa ng merenda. So eto na nga, naisipan ko nga gawing itong mashed banana para naman may maibang iluto para dito. Ang unang ginawa ko nga lang dito ay pinakuluan ko ng itong saging na saba. Pagkatapos ng pakuluan ay hanguin ito at balatan ito isa-isa. Siguraduhin nyo lang mga mare na kapag pinakuluan nyo to ay kulong-kulo para pag binalatan nyo ito ay sobrang lambot na para hindi kayo mahirapan pagka pinitpit nyo ito mamaya. Pagkatapos nyo nga itong balatan mga mare ay durugin nyo ito ng pagdurog ng patatas dahil nga wala kami niyon ay ginamit ko na lang yung tinidor. Okay din naman ang tinidor basta siguraduhin nyo lang na sobrang lambot nitong saging na saba bago nyo durugin para hindi kayo masyadong mahirapan sa pagdurog nito. At pagkatapos kong durugin ito ay naglagay na ako dito ng harina. Okay lang mga mare kahit na anong uri ng harina basta meron kayo sa bahay okay na. At pagkatapos ko nga maglagay ng harina ay minekos-mekos ko lang ito mga mare. Hintayin natin itong mag-combine yung harina at yung saba. At naglagay na nga rin pala ako dito ng isang pirasong itlog. Isang piraso lang tong itlog na nilagay ko dahil konti lang naman itong nilaga ko. At pagkatapos nga nito ay hinalo-halo ko na lang ulit to. Huwag kayong mag-alala sa recipe na to dahil mekos-mekos lang ito mga mare, nakakaloko. At naglagay na nga ako dito ng paminta at sinunod ko na rin yung asin. Kapag nga nagluluto ako ng mga ganitong klaseng merienda, hindi ko dinadamihan ng paglagay ng asin dahil alam kong kakain ng anak ko. Ang gusto ko kasi maging healthy pa rin yung pagkain niya. At nang matapos ng paghalu-haluin lahat ng ingredients, ito na nga at binilog-bilog ko na. Nilagay ko na nga ito sa may breadcrumbs. Oo mga mare, naglagay ako ng breadcrumbs para mas crispy yung texture niya. Huwag nyo nang pansinin yung kamay ko dito, kung ang kamay ko ay pinabibilog nito, kami rin naman ang kakain nito. Ang gagawin mo pala dito ay kukuha ka lang ng portion at bibilugin mo lang tapos ilalagay mo na siya sa breadcrumbs. Alam nyo ba mga mare na maganda rin na mag-isip tayo ng mga iba't ibang recipe para naman ma-enjoy ng mga anak natin ang mga niluluto natin para sa kanila. Sa ginawa ko nga ito, ang unang naisip ko kagad ay magugustuhan nyo itong pagkain na ito. Nang matapos kong ang gawin ang lahat ng mga ito ay kumuha na ako ng kawali at naglagay na ako ng mantika dito. Kahit nga anong mantika ay okay na basta meron ka sa bahay. Ito na nga ang kinalabasan ng mashed banana at ito nga hinintay ko na nga uminit yung kawali saka ko nilagay itong mashed banana dito. Mga mare, pagka pinipirito nyo ito ay mahinang apoy lang dahil mabilis maluto itong breadcrumbs. Dahil luto na nga rin tong saba, ay hintay na lang natin tong mag-brown yung texture niya. Asigurado, luto na to. At hihintay na nga lang din natin tong mag-brown. Kapag nakita mo na tong brown, ay ibaliktad mo na para hindi ito masunog kagad. At kung makikita nyo nga, ito, binaliktad ko na lahat. Dahil baka masunog pa ito, mapait pagka nasunog ito. Tandaan, lahat ng bagay kapag sumasobra ay may pait. Ay, bakit may pa ganun mga mare? Nagluluto lang naman tayo. At ito nga sa wakas ay luto na ito, pwede mo nang hanguin at ilagay sa isa lalagyan. Pero dahil nga marami ako nagawa sa ilang piling na saging, dinire-diretso ko na ng pagprito nito. Di ba okay rin na marami tayong naiisip at nagagawang bagong recipe para naman mailuto tayo sa pamilya natin? At pagkatapos ko nga lutuin lahat, ito na yung kinalabasan niya. At kung makikita nyo nga, ito yung gusto kong kalabasan ng texture niya. Medyo may pagka-crunchy talaga ito kung titingnan nyo. Ito na nga, pinatikim ko na sa anak ko. Okay. Makikita nyo, meron dyang crunchy siya. Crunchy at saka tamang-tama sa lasa niya. Tamang-tama sa merienda nyo. Kaya lutuin nyo na.